lalong humirap, ulitin ko lalong humirap paniwalaan kung magkakaroon ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan para sa pera ng mamamayang Pilipino dito po sa kontrobersyal na graft corruption na iniimbestigahan ng Kongreso. Kaya ko sinabi yan kasi mismo ang Malacanang ang nagsabi, linisin nyo ang bahay nyo. Hindi po ganong kadali yun, napakabigat nun. Ibig sabihin, alam ng Malacanang kung sinong congressman ang nakinabang dito sa mga maanumalyang project ng Department of Public Works and Highway at posibleng iba pang departamento sa pamahalaan. Pinapaayos, pinapalinis. Kung inyong magugunita, inamin na po ng Malacanang, nasa kanila na ang listahan ng lahat ng mga may kinalaman, politiko, kontraktor at government official. Hindi lang nila inilalabas lahat kasi kaya nga nagbuo ng independent commission under isang executive order ng Office of the President. Doon ilalabas. Kaya hindi makakapag-linis kamay, hugas kamay, makakapag-deny ang mga politiko na sabit dyan sa project. Kasalukuyang congressman at mga dating congressman ang pwedeng sumabit. Maging sa Senado, dati at kasalukuyang senador, sasabit din ngayon. Yan po ang epekto ng statement. Clean your house first. Matindi po yan. Ang ibig sabihin yan, mayroong ebidensya, mayroong pinanghuhugutang malalim ang Office of the President through Executive Secretary Bersamin. Kaya sumagot ng ganyan. Kaya napakahalaga nga pong mabuo na at gumalaw na ang Independent Commission Office of the President. Ito kasing Kongreso at Senado nag-iimbestiga, talagang halatang-halata mo naman may pinagtatakpan eh. Talagang issue papunta na doon sa nakaraang gobyerno. Nag-iiba na ang tono, nililis bigla. Pagka ang investigasyon sa Kongreso ay maiipit na yung dating chairman ng Committee on Appropriation at si Speaker na mga identify na mga madilikit kay Speaker, nakakakuha ng malaking pondo, inililis ang investigasyon. Ang tanong. Samantalang nanduto naman, pwede mong tanungin yung district engineer, sino ba ang politiko ang nag-utos sa inyan? Sino ba ang politiko naglagay ng budget para sa yung project na yan? Ganun at simple ang tanong pero hindi tinatanong. Meron na bang nadinig kayo sa mga hearing na nagtanong na politikong congressman, senador na dinirekta yung mga taga-public works? Sino ba ang kasapakat nyo dyan? Yung mga kontraktor na humarap sa hearing? Nadinig na ba ninyo? Nagsalita? At tinanong kung sino ang kasapakat? Wala akong nagtatanong kasi takot sila. Dahil siguradong ituturo yan ng kontraktor at district engineer na ikaw senador, ikaw congressman, ikaw governor, ikaw mayor, kayo ang kasama namin dito. Hindi namin magagawa ito kung wala kayo. Yan ang iniiwasan ng mga politiko. Kaya whitewash, lutong Macau, itong investigasyon ito sa Kongreso at Senado sa aking personal na opinyon sa kasalukuyang nangyayari. Abangan natin ang susunod kung magkakaroon ng pag-asa na may bibigay nila ang justisya. Kasi naman sila in aid of legislation lang. Wala silang power to prosecute, wala silang power na magpakulong. Ang kanila lang ay in aid of legislation, limitado. Yung independent commission na kung bibigyan ng sapat na authority ng Pangulo dahil siya ang Pangulo, yan ang magkakaroon ng authority na isomon, ipakulong, o magpail ng kaso at ipakulong ang lahat ng mapapatunayan. Kaya sana bilis-bilisan nila at inaabangan na ito ng mamamayang Pilipino. Naku, ito pa yung isang maganda. Ito, sang-ayon ako rito. Sang-ayon ito po dito. Mula daw po 2028 hanggang 2025 ngayong taong ito. In other words, mula ng Duterte administration at ang first 3 years ng Marcos administration sa flood control project, yung budget na inilaan dito, dapat daw po ay ipaliwanag. Ang tanong, saan napunta? Ayan. Sang-ayon ba kayo doon? Na mula ng nakaraang gobyerno at kasalukuyang gobyerno, alamin kung saan napunta ang nakakalulang mga bilyon o trilyon. Kasi sa Marcos administration, inamin na ni Pangulong Marcos, 545.6 million or billion. Halos kalahating trilyon, mahigit, ang naubos sa pera
nationwide sa first 3 years. Pero binabaha tayo. So yung nakaraang administrasyon ng Duterte, anong nangyari doon? Meron din tayong baha, di man nawala ang baha, di ba? So, ang idea, isama sa investigasyon at ipaliwanag, alamin kung saan ginamit ang nakakalulang trilyon o bilyon. 2028 hanggang ngayong taong ito, 2025. Ang ganda nito, magkakaalaman na. Pag hindi nyo ginawang paharapin at papanagutin ang mga taong nasa likod ng taong ito, na ginastusan ng budget, magtutuda ang taong bayan talagang meron kayo tinago at may sabwatan kayo. Okay? Sunod na ating pag-usapan, eto na, Civil Society Group. Nagsalita na. Naglabas ng statement, Stop Corruption. Ibig sabihin, iba-ibang sektor ito. Business community, mga professional na tao, mga nagbabayad ng buwis, marginalized sector, iba pa yan. Yan mismo ang mamamayang may-ari ng pera. Tama po yung statement nila. Stop corruption now. Dahil kawawa, nagiging kawawa ang mga Pilipino. Nawawalan na daw ng tiwala sa pamahalaan ang mga Pilipino. Kaya stop, itigil ang korupsyon. Yan ang tama pong statement. Sinusuportahan natin. Dahil sunod ho ng panawagang yan, pag hindi nawala, may karapatan na silang umaksyon. May karapatan na silang mag-aklas or magkaroon ng demonstrasyon. Kasi yung pagpapaliwanag at statement na stop corruption, warning na rin yan. Pag hindi kayo tumigil, civil society ito, iba-ibang sektor ito, may kapangyarihan ng mamamayang Pilipino. Hanapin at panagutin ng mga tao. Kaya bilis-bilisan ang mga kinaukulan nag-iimbestiga. Yung kawawang kalagayan ng mga Pilipino, alam na nila, kasama sila ron. Yung kawalan na ng tiwala ng mamamayang Pilipino dahil silang may-ari ng pera, pero wala naman development, kasama sila ron. Kaya mabigat na mensahe yan. Suportahan natin ito. Dahil ito ay mamamayang Pilipino. Hindi ito kontraktor, hindi ito politiko, ito ay mga nagbabayad ng buwis at sa kanila galing ang pera na nalulustay. Sila din at tayo rin ang collateral ng mga inuutang na pera sa abroad. Trilyon-trilyong inuutang. Tayo ang magbabayad niyan. Kaya may karapatan itong civil society magsalita, mag-warning at maghanap ng katotohanan, katarungan para sa kanila at sa lahat ng Pilipino. Sa buong mundo, not only here in the Philippines. Lahat ng Pilipino nasa abroad, kasama kayo dito sa biktima, kasama rin kayo sa naghahanap ng katarungan o katotohanan. Please like, share ng ating mga video.